So yun, okay, KGX, kamusta tayong lahat? At check lang muna natin to, no? Honest opinion tayo dito kay K-Showtime, no? So, ang honest opinion na gagawin natin dito is, syempre ano lang, yung level lang. Tingnan natin kung ano nangyayari. Kasi ang comment dito ng mga Pilipino, no? So, binabastos niya yung mga Pilipino, no? Based doon sa ginagawa nilang street ball, no? Kung mapapansin natin dito, napakadaming angry, no? No, kita nyo, 12,000, no? Halos ang pinakamarami dito galit. So ibig sabihin, na-trigger na yung mga Pinoy dito sa mga ginagawa nito sa Pinoy, di ba? So halos lahat, no, galit kay K-Showtime dahil doon sa pagbabato niya ng bola doon sa player, no? Sa muka mismo, no? Pakita natin yung iba. Kulit to. Yan baka din, no, nag-comment din dito kasi nga talagang pumapayag. Bakit kasi pumapayag yung mga Pinoy, no, na ganun-ganunin sila ng ganito, no, na ni kay Showtime. So katulad nito, for example, no, bastos na pasikat, sabi ni Sir George Lumbus Jimenez, no. Tingnan mo after niya makashoot, syempre yan, binabato-bato niya ng bola sa ulo. So, yung mga Pinoy, syempre, naawas din sa kapwa Pinoy natin, di ba? So, anong nangyari nito, talagang ultimo, pati si, oops, merong, pati si Boss Toyo, no? Ayan, seryoso, pinapakonta ko na to kay Jordan Banayad. Si Jordan Banayad, yung lagi nagsasabi ng leegan tama, no? Dahil hindi tama ginagawa nito. Hindi ka Pinoy, tapos kung umasta ka, kung sila bam di ko pinabayaan, ito hahayaan ko lang talaga. Ako pa mismo mangunguna sabihin nyo na kups ako, pero di ko hahayaan na ganyan-ganyan niya ibang lahi. Ay, ganyanin tayo ng ibang lahi. Umalis ka dito. Unang-una, pinagkakakitaan mo ang mga Pinoy. Pero kung makaasta ka, willing ako magbigay ng TF para sa OGAGs na to. Palapagin nyo dito sa Cavite. Cavite nyo talaga si Boss Toyo, no? So, galit na galit si Boss Toyo, no? Sinoutout pa si Rendon Labrador, yo. So, again, no, etong etong concern lang dito. For me, para lang sa akin kasi. Syempre, ang street ball, no? Ano ba yung street ball? Syempre, labanan to na minsan 1v1, 3v3, no? So, sabihin na natin, pwedeng 5v5. Pero kasi, karaniwan sa ginagawa dito sa street ball ay half court lang. No, isang ring lang yung ginagamit nila. So sa mga hindi nakakalam sa basketball, kadalasan half court, isang ring lang yung ginagamit. Tapos parang pag nakashoot yung tao, hindi, kumbaga pag nakashoot yung player, sa kanya pa rin yung bola. Okay? So parang ganun siya. Siyempre sa scoring system, ganun din, common pa rin, no? So kahit na minsan nila, kahit na inside arc, basta 1 point. Tapos kapag ka outside arc, yun sa 3 points, ayun, 2 points yun. Kumbaga walang 3 points. May 1 point, may 2 points. Tapos minsan ano lang yan, 1 to 5, 1 to 6, tapos 1 to 16, 1 to 11. Minsan, depende kung ano yung pag-uusap nila, no? Sa ibang bansa kasi nauuso yung street ball na talagang totally yung mga player is binabato ng bola, di ba? Meron pa nga tayo ibang napapanood dyan talagang mas malala pa, no? Kasi ang nangyari dito, ang tingin ko dito sa nangyari dito, syempre ang Pilipino iba yan eh. 'Di ba? Iba tayo eh. Iba yung mga puso natin eh. Para sa atin kasi hindi maganda 'yun eh. 'Di ba? Kasi hindi naman ganoon talaga ang basketball eh. Once na binato ka ng bola, kunyari, pwede bang batuhin ng bola yung player? 'Di ba? Syempre, depende sa usapan. Pero sa ating mga Pilipino, no, tayong mga nanonood, hindi pwede, 'di ba? Street ball man yan or official game man yan, hindi legal na sinasadya mong batuhin ng bola ang kalaban. 'Di ba? Ganun karaniwan eh. Pero nasanay doon sa pag-uusap eh, 'di ba? Kung ano yung pag-uusap ng player na to at yung player na yan. 'Di ba? Ang napapansin ko sa mga video dito, no, kay Showtime, bakit hindi pumapalag kasi yung mga Pilipino? Bihira ako nakikitang may pumapalag na Pilipino dito kay Showtime eh. 'Di ba? So kung titingnan nyo, dapat ang Pilipino din pumalag. Kasi kung sabi nga nila sa basketball 'di ba? Huwag kang makipagsuntukan, 'di ba? Pag sinapak ka, 'di ba? Sinong talo? Yung sumapak, 'di ba? Pero pag binigyan ka, huwag kang mapikon. Kunyari binangga ka, huwag kang mapikon doon. Pag nasa yung bola, bumawi ka. 'Di ba? Sabi nga nila may bawi naman eh.
'Di ba? Yun naman yung ginagawa eh. Ang pikon talo talaga eh, 'di ba? So dito kasi, syempre, intentional kapag binato ka, syempre makikita natin mga Pilipino, maawa tayo dun sa tao eh. Sa binabato lalo-lalo na eh, yung Pilipino hindi lumalaban, 'di ba? Ako ang tingin ko dito, ang mali dito, yes, pinagkakakitaan niya yung mga Pilipino, pero hindi natin alam yung behind din yan ni K Showtime. Kung paano niya kinakausap yung mga taong lumalaban sa kanya. Either pwede niyang binayaran, may kasulatan silang ginawa na pumayag yung mga kapwa natin Pilipino, 'di ba? So, talagang totally kung ikaw influencer ka, hindi ka lalaban talaga sa totally na player talaga na alam mong hindi mo kaya. Ganun gagawin yan, no? So, ang gagawin niya talaga is dapat talaga totally ang makukuha niyang kalaban is yung kaya niya, 'di ba? Kaya niyang kalaban, 'di ba? So, yan yung nakikita ko diyan. So, for me, mali lang yung ginawa ni Gay Showtime sa ating mga Pinoy dahil pinapahiya tayo. Syempre, ang views ni Gay Showtime hindi lang Pilipinas eh. Tandaan nyo, foreigner yan. 'Di ba? Karaniwan na naka-subscribe diyan. Yes, may Pilipinong naka-subscribe diyan, pero may naka-subscribe diyan na ibang bansa din, na ibang lahi din. Na kung saan pinagtatawanan tayo mga Pilipino, no? Ako nakikita ko dito, bakit kasi pumapayag tayo mga Pilipino na ganyan-ganyan din tayo, 'di ba? So dapat hindi, 'di ba? Kung binato ko ng bola, batuhin ko ng bola 'to. 'Di ba? Kung binangga ko nito, babanggain ko 'to. 'Di ba? Ganun siya eh. 'Di ba? Dapat binabawian mo. Kung binato ka, batuhin mo. 'Di ba? Kasi kung may referee yan, tingnan niyo, may referee naman diyan eh. 'Di ba? May referee naman eh, 'di ba? Kung titingnan natin, may mga nanonood naman. Wala namang reaction yung mga nanonood na bawal 'yon, wag mo batuhin 'yon, 'di ba? Pero ang masama, yung palad mo dumampi doon sa mismong mukha nung kalaban mo, 'di ba? Kung titingnan niyo, ibig sabihin yung reaction lang. Kasi tayo magiging ano lang tayo, honest opinion. Kasi yung reaction lang ng crowd eh. Yung reaction ng crowd, natutuwa pa sila, 'di ba? So ibig sabihin, alam ng crowd na street ball 'yan at alam ng crowd na ganun ang laban. Pwede, no? Okay lang. Ang masama, ang nakikita ko dito, para sa akin yung Pilipino. Yung Pilipino na ayaw lumaban. Yun lang yun, no, para sa akin. Kasi kung ginaganyan ka niyan, bawian mo, 'di ba? Kung binato ka ng bola, batuhin mo ng 2 beses, 'di ba? Kung binangga ka at ni-wrestling ka, wrestlingin mo din, 'di ba? Pag sinuntok mo nga yan, wala na magagawa yan eh. 'Di ba? Ilan lang yung mga yan, 3 lang yan. Tapos tingnan nyo, ang dami nyo dyan, 'di ba? So yun lang siya. Yun lang yung pinaka-best ko. Ang comment ko dito, syempre, depende kung ano yung pinag-usapan nila. 'Di ba? Depende kung ano yung pinag-usapan nila diyan sa loob ng court. Pangalawa, dapat yung Pilipino kung ano yung ginagawa sa kanya, ginagawa niya din dito, 'di ba? So bakit kayo matatakot, 'di ba? Sa Pilipinas kayo, ito ilan lang yung mga yan. Sabi mo na maximum of 10 lang yung mga yan, 'di ba? Kayo ang dami niyo diyan, 'di ba? So yun lang. Yun lang yung pinaka-ano ko dito kay Showtime, okay? So ngayon, punta naman tayo kay Bitcoin. Okay, BTC, eto. So bumili tayo ngayon. Okay? Kung mapapansin natin, strong support na to sa akin at strong resistance na to sa akin at strong support. Why? Kasi nag-bounce na siya dito sa area na to. So possible, pwede namang iangat to. Okay? So eto, kung mapapansin nyo, rejected, 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 rejected. So ibig sabihin, kung titingnan natin, etong area na to, kapag nabasag to, possible, magkaroon ulit ng rally. Okay? So ngayon, kung tinitingnan naman natin, paano kapag nabasag tong area na to? Yes, magkakaroon ng rally. Ibig sabihin, mga fake out yan. Fake out, no? Fake out. Kasi kung titingnan nyo, na-break pero rejected. Okay? So ngayon, tulad nga ng sinabi ko, better spot. Ako, tulad ng ginagawa ko, tingnan nyo, everyday bumibili naman ako eh. So again, hindi naman mataas yung binibili natin everyday, 'di ba? So talagang 200, 500. Ngayon, 500 ang binili ko ngayon. Kung titingnan niyo ang BTC na binili ko, ayan, no? Quantity 0.0014. So nasa worth 500 pesos yung binili natin. Okay? So next, syempre, ang BlackRock, wala namang ano ngayon ng BlackRock. Kumbaga sarado ngayon ang market, no? So, hindi natin makikita. So, kahapon pa to. Pero again, yung mga nangyayari ngayon, no? Ayan, katulad nito, yung mga tawag dito, yung mga gera na nangyayari ngayon. Yes, ano naman tayo sa ano eh. Nandoon tayo sa sinasabi natin ito na yung news
Tapos babagsak ang Bitcoin kasi nagkaroon ng gera. For me, Bitcoin kasi talagang totally destined niya eh. Destiny niya talagang na bumagsak siya. Kunin niya ulit yung cycle niya, 'di ba? So, lahat lang na magbebenta, syempre kinakain lang ng mga whales 'yan. Kung titingnan niyo, kaya nagbebenta ang ETF. Sige, benta ng benta ang ETF. Sa bawat nagbebenta tayo, sa bawat lumalalim tayo, bumibili ang mga 'yan. Bumibili sila. So, tingnan niyo ngayon, ang net asset ulit ng ETF is nasa 50.11. So kahapon, nung isang araw, nasa 48. Diba? Ngayon, nasa 50 na naman. So pag bumagsak yan, magbebenta ulit yan, magbebenta ulit yan, tapos babagsak na naman yan. Bibili ulit sila doon sa pinakamalalim. Kaya napapansin nyo, bumibili sila agad. 'Di ba? Hindi naman updated to na talagang totally na pag nagbenta bigla na lang mag-update. Hindi naman ganoon eh. So parang si Michael Saylor din, mapapansin nyo, bumili na yun, tapos pag nag-announce, makikita nyo saan siya bumili. Makikita nyo yung pinakailalim. So meaning, baka mamaya bumili na siya dito. 'Di ba? So parang ganun lang siya. So para sa akin, safe ang spot. Tandaan nyo yan, no? Spot ang sisimulan natin kasi kung bear market ngayon, mas maganda kung nag-iipon tayo ng spot. And syempre, make yourself busy. So ibig kong sabihin sa make yourself busy, dapat ano tayo dapat, may mga ginagawa tayo para at least kahit papaano, hindi tayo tingin ng tingin sa market. Okay? So dapat planuhin mo kung ano yung spot na ano yung iimbakin mo. So hindi natin alam kung hanggang kailan ang bear market. No, hindi din natin alam gaano kalalim. Pero ang importante para sa akin, nagdi-DCA na ako. Again, naglilinis na ako ng group natin sa mga gusto sumali sa spot trading, spot trading only, no? PM nyo ako sa Telegram, tapos sabay magre-reply ako. Hintayin nyo lang yung reply ko, tapos isasali ko kayo doon. Pero dapat spot trading lang tayo, ha? So, no future trading. Ang gusto ko makita dito, kung kikita ba tayong lahat pagdating ng bull market sa susunod. Okay? Yun lang, AGX, at saludo sa inyong lahat.